Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 14, talata 8 hanggang 12. Ang sabi po dito, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi pa ninyo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang akin, sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa magawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, ang papuri at pagsamba para lamang sa Kanya. So, ito pong binasa po natin, ito po ay ang John chapter 14, dito rin po ay nagsabi ang ating Panginoon na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At matapos yun ay nagtanong si Felipe, ano ba yung gusto niya makita ang Ama. No? Tinatanong niya ang ating Panginoon, Panginoong Hesus, na ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Pero makikita natin dito yung tugon ng ating Panginoon kay Felipe na sabi niya, parang nirebuke siya, no? Na pinagsabihan siya na matagal mo na akong kasama, bakit parang hindi niyo pa ako nakikilala? Kasi yung response ng ating Panginoon na yun, no? Na parang sinasabi niya, Felipe, hindi mo pa rin ba nare-recognize, no? Na sa pamamagitan ko, nire-rebel sa pamamagitan ng aking buhay at sa aking gawa, kung ano yung Ama, no? Kung ano yung Diyos. Kasi nga, sabi doon, wala siyang ibang ginagawa na hindi kalooban ng kanyang Ama. No? At itong kanyang at ang Ama na sumasa kanya ay siya yung gumagawa ng kanyang mga gawain. At dito, in-explain din ng ating Panginoon, no? Na kapag sa pamamagitan, na kapag ang ating Panginoong Hesus, dito ay kapag tayo ay patuloy natin siyang kinikilala, the more na we know Jesus, mga kapatid, is mas lalong dumalalim yung ating pagkaunawa ng kabanalan, yung divine nature ng Diyos, no? Ng divine nature ng Ama, no? Kasi nga dito may kita natin na yung Ama at yung Anak ay iisa, na kung saan dito mga kapatid, yung divinity nila at yung kung gaano yung pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, ito ay pinapakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya nga sinasabi niya, kung hindi kayo naniniwala sinasabi ko, maniwala kayo sa ginagawa ko. Kasi ganun yun eh. Pinapakita sa pamamagitan ng salita, pinapahayag ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang pagsasabuhay, dito ipinapakita niya kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Ama, di ba? Pinapakita doon mga kapatid na sabi doon is matagal niyo na akong nakakasama eh, di ba? Mas matagal niyo nang pagkakasama sa akin, hindi niyo pa ako nakikilala, no? Yun ang problema minsan kasi yung tao imbes na habang tumatagal sana sa paglilingkod sa Panginoon is mas lalo nagdidip yung kanilang pagkakilala sa Diyos, ay minsan mga kapatid ay hindi, no? Kasi parang ang nagiging dating kasi minsan tumatagal lang, para nagpapacheck attendance ka lang, no? Parang sa trabaho lang nagiging gaano lang, tumatagal ka lang sa trabaho mo, pero parang habol mo lang is yung seniority. Di ba? Marami rin kasi kahit sa trabaho marami rin tumagal din sa trabaho pero hindi pa nila ganun din marami kasi na-stagnant na yung utak nila sa yung kung ano yung alam na nila, yun na lang yun, no? Pero outside dun sa alam nila, parang ayaw na nilang matuto pa. Di ba? Na mas marami pa pala mga bagay na pwede nilang matutunan doon sa kanilang ginagawang trabaho.
Diba? Yung kunyari sa amin sa housekeeping, no? Parang kung nasanay ka na lang sa paglilinis at hindi ka pa magsasaliksik pa, no? Na mayroon pa pala na may more pa pala, no? Beyond sa paglilinis mo na pwede mong gawin, no? Na mas makaka-improve pa na part pa rin siya ng paglilinis, di ba? Ng housekeeping, yeah? So meron ka pang matututunan ng mga more pa na skill, di ba? Na yun ang magiging kakaiba mo o sa iba, di ba? Kasi lahat ng tao marunong maglinis, pero iba pa rin yung meron kang skill. Kunyari, marunong kang lumawak yung mga machine, no? Mag-operate ng mga machine, o kaya gumawa kayo katulad ginagawa namin, yung strip and waxing, di ba? Meron ka pang yung inaangat mo, yung alam mo, no? So, dito mga kapatid, yung sabi ni Jesus, alam niyo, matagal niyo na ako nakakasama. Hindi niyo pa rin ba ako nakikilala? Ang lahat ng ginagawa ko is sa Ama. Ya? Bakit niyo pang hinahanap yung Ama? Nandito na nga ako. Di ba? Nandito na nga ako. Tapos, kung sino-sino pa yung hinahanap niyo. Di ba? Kasi, ano lang yung kung bakit nandoon yung ating Panginoong Hesus, dahil yun ang kalooban ng Ama eh. Doon pa lang, hindi mo na kailangan hanapin yung Ama kasi nga, siya na yung nagre-represent eh. No? Hindi mo na kailangan yung Ama kasi ako na nga mismo, no? Ang nagre-represent sa Ama. So, dito makikita natin, sa atin din bilang mananampalataya ng Panginoon, tayo ang nagre-represent sa ating Panginoong Hesus. Di ba? Hindi naman kailangan makita ng tao na sabihin ng tao sa atin, "Oy, pakita mo ngayon si Jesus na pinangangaral mo." Di ba? Di ba? Siyempre, paano natin papakita si Jesus sa kanila physically? Siyempre, hindi natin pwedeng ipakita yung si Jesus physically sa kanila. Pero, pwede nilang makita si Jesus pamamagitan ng ating mga ipinangangaral at hindi lang sa pinangangaral natin, kundi doon sa pagsasabuhay. Kaya nga merong kanta, "Let them see Christ in me." No? Let them see Christ in me. No, hayaan na makita ng mga tao si Jesus sa pamamagitan ko. Kasi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating Panginoong Hesus sa kalooban ng kanyang Ama, nakikita na sa kanya yung kabuuan ng plano ng Ama. Di ba? Hindi mo na kailangan hanapin yung Ama kasi si Jesus na mismo yung nagre-represent sa Ama. So tayo rin mga representative tayo. Lahat ng mga Kristiyano na nakakilala, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo yung representative ng ating Panginoon. Di ba? Paano mo ipapakita si Jesus sa tao? O ito yung namin, ito si Jesus. Hindi. Mas the more natin pwede ipakita yung Panginoon sa pamamagitan ng ating ipinangangaral at yung pinangangaral natin ating itong sinasabuhay. Di ba? Di ba? Mas kita nila, ito pala si Kristo, ito pala yung katuruan ni Kristo. Ganito pala kapag sumusunod ka kay Kristo, ito pala yung Diba? So nakikita nila sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tayo na si Kristo ay natunay na nasa atin. Diba? Yun ang pinapakita ni Jesus eh. No? Sa pamamagitan ng aking gawa, dapat nakikita nyo na ang Ama nasa akin. Para sa atin ganun din. No? Hindi nyo ba nakikita sa pamamagitan ng pamumuhay ko na si Kristo ay nasa akin? No? So yun ay challenge din sa ating yung mga Kristiyano. Diba? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Ba? Kaya siguro, minsan sa atin, sabi nga ni Gandhi, di ba? Christianity is good, but I hate Christian. Maganda naman yung turo ng Christianity, pero sabi niya, I hate Christian. Kasi bakit? Minsan yung pagiging Kristiyano natin, nasa pangalan lang. Pero wala sa pagsasabuhay. Yeah? Kaya paano makikita ng tao? Anong representasyon yung ipinapakita natin sa tao? Si Kristo ba? O kabaliktaran ni Kristo? So, kabaliktaran ni Kristo, anti-Kristo. Di ba? Yung dapat si Kristo yung ipinangangaral natin, ipinakikita natin, nire-represent natin sa tao sa pamamagitan ng ating pamumuhay, di ba? Pero kapag ang nire-represent natin kabaliktaran sa dapat na ipakita natin, so nagiging anti-Kristo tayo.
No, para sabihin, ano ka ba talaga? Kay Kristo ka o anti-Kristo ka? Di ba? Kasi parang ang layo na yata ng sinasabi mo sa ginagawa mo. Yun. No? Kaya minsan akala natin tayo ay mga kay Kristo, baka yung pala sa pamamagitan natin pamumuhay, mga anti-Kristo pala tayo. No? Parang meron tayong self-defeating eh, di ba? No, totoo 'yan eh. Diba? Kita mo kung minsan sa mundo lang, no? Pinagsisigawan nila kunyari para sila sa taong ito, no? Sa taong ito, no? Nakikisama sila kunyari sa mga rally, di ba? Sinisigaw nila, kami para dito, para sa taong ito. Yeah? Pero imbes na nakakatulong na mabos, no? Yung kanilang sinusuportahan ay bumango, pero mas nailalaglag nila. Di ba? Nailalaglag nila kasi nga puro palpak yung ginagawa nila. No? Imbes na matulungan nila yung taong sinusuportahan nila, naibabagsak nila. Kasi bakit? Palpak yung mga diskarte nila. Di ba? Ganun din sa Christianity. Yeah. Imbis na nagiging tayo, pro-Christ, baka naging anti-Christ tayo. No? Kasi bakit? Kasi sa pamigitan natin pamumuhay, imbis na maakay natin yung tao papunta kay Kristo, baka tayo pa yung nagiging dahilan para lumayo sila kay Kristo. So, ang dating mo is anti-Kristo. Yun ang mahirap, di ba? Sinasabi mo, pro-Christ ka, pero hindi naman makita sa pamumuhay natin si Kristo. So, labas mo, anti-Kristo. At totoo lang, maraming ganyan, no? Maraming Kristiyanong ganyan, eh. Di ba? Maganda lang sa porma-porma. Ayan. Talaga yung mga buhok talaga namang maayos, di ba? Yung damit, maayos. No? Yung lahat sa kanya, maayos. Kaso yung buhay niya, yun lang ang wala sa ayos. Yung ginagawa niya, yun ang wala sa ayos. Yeah? So tayo nagre-represent. No? Yung ating Panginoon, pinakita niya na ito yung Ama sa pamamagitan ng sinasabi ko at sa pamamagitan ng ginagawa ko. Tayo rin, bilang mga Kristiyano, pag ginanap si Kristo, wala tayong may papakita. Pero may papakita natin, ang pinaka-the best na pwede nating example, kung tayo namumuhay, no, sa kalooban ni Kristo. Makita si Kristo sa buhay natin. Yun ang challenge kasi sa atin. Diba? Masyado nating kuminsan nire-represent natin si Kristo sa mga bagay sa mundong ito. Pero hindi yun eh. Ang pinaka-the best na example na pwede natin ibigay sa tao, hindi yung mga bagay mga bagay-bagay sa mundo. Ang pinaka-the best na example na mai-represent natin si Kristo, tayo mismo. Kasi tayo yung representative. Diba? Alang-alang ibang tao yung hindi Kristiyano yung mag-represent kay Kristo. Para makita nila si Kristo, alang-alang mo yung anti-Kristo hanapin nila. O kaya hindi naniniwala kay Kristo. Siyempre, tayo mismo. Tayo yung pinaka-the best na magre-represent kay Kristo. Pero ang tanong doon, si Kristo ba talaga nire-represent natin? Pro-Christ ba talaga tayo o baka anti-Christ tayo? So yun lamang mga kapatid, no? Kaya sikapin natin, no, sa biyaya at gabay ng Diyos na tayo mamuhay sa kanyang kalooban. Yeah? Yun ang naman yun mga kapatid eh. Samahan natin yung ating mga ipinapayag, hindi lang sa salita, kundi ipakita natin sa gawa. Diba? Pag sinasabi natin yung pagsunod ng ating Panginoon, dapat ganun din tayo. Diba? Hindi yung magaling na tayo magsabi, sumunod tayo kay Kristo, pero yung tayo na nangangaral, tayo pa yung mga unang pasawan. Yung hindi marunong sumunod. Diba? Alam niyo kasi, ang tao, hindi na nagsasalita yan. Diba? Hindi na nagsasalita yan, pero kilalang kilala tayo. Wala tayong pwedeng tago dyan. No, minsan, akala mo ngingiti-ngiti sa'yo, akala nila, feeling mo okay sila sa'yo. Pero, minsan kasi yung respeto nila is, parang nire-respeto ka lang dahil nangangaral tayo. Hindi yung bilang, hindi, maganda kasi yung nire-respeto tayo bilang tayo, tao. Hindi lang dahil na
sa posisyon natin, hindi lang dahil na nangangaral tayo. Diba? So yun lang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at tulungan tayo na makita si Kristo sa ating mga buhay. Yun lamang, God bless po sa ating lahat.